Sa taong 2026, papasok ang Philippine Navy sa isa sa pinakamahalaga at pinakamapagpasyang yugto sa modernong kasaysayan nito. Sa harap ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, patuloy na pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pacific at ang matagal nang hinihintay na mga programang modernisasyon na sa wakas ay lumilipat mula sa plano patungo sa aktuwal na pagpapatupad, malinaw na ang hukbong dagat ng Pilipinas ay hindi na lamang naghahanda para sa hinaharap. Ito ay aktibong binubuo na ang hinaharap na iyon. Sa tulong ng tinatayang 70 bilyong pisong pondo para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, ang 2026 ay maaaring maging taon na magtatakda kung gaano magiging kapani-paniwala at epektibo ang kapangyarihang pandagat ng Pilipinas sa rehiyon. Mula sa mga bagong barkong pandigma, pag-upgrade ng mga kasalukuyang frigate gamit ang vertical launch systems, muling pagbuhay sa ambisyon para sa submarines, pagpapalawak ng mga base sa Subic Bay, hanggang sa pinakamalalaking pinagsamang ehersisyo kasama ang mga kaalyado. Ang lahat ng ito ay maaaring magsanib upang baguhin ang estratehikong posisyon ng bansa sa Indo-Pacific. Unahin muna natin ang usapin ng pondo dahil walang modernisasyon na mangyayari kung walang sapat na pondo. Para sa 2026, inaasahang makatatanggap ang AFP ng humigit kumulang 70 bilyong piso para sa modernisasyon. Sa halagang ito, 60 bilyong piso ang nakaprograma na, habang ang karagdagang 30 bilyong piso ay hindi pa opisyal na nakalaan, ngunit may malinaw at malakas na suporta mula sa mga mambabatas. Isa ito sa pinakamalalaking alokasyon ng modernisasyon sa loob ng isang taon sa buong kasaysayan ng AFP Modernization Program. Para sa Philippine Navy, ang pondong ito ay kritikal. Direktang susuportahan nito ang pagkuha ng mga bagong surface combatants, mga barkong may kakayahang magdala ng missiles, modernisasyon ng radar at sensor systems, at pagdaragdag ng mga offshore patrol vessels. Higit pa rito, kapansin-pansin ang pagbabago sa pananaw ng mga mambabatas, mula sa simbolikong depensa patungo sa konsepto ng minimum credible defense. Ibig sabihin, ang Navy ay hindi na lamang inaasahang magpatrolya sa dagat, kundi maging handa ring magpigil, lumaban kung kinakailangan, at mabuhay sa gitna ng mataas na antas ng banta. Isa sa mga pinaka-inaabangang pag-unlad sa 2026 ay ang progreso ng bagong frigate program ng Philippine Navy. Sa panahong ito, inaasahang magpapatuloy ang mga milestone payments at lalong uusad ang mga yugto ng konstruksyon. Depende sa schedule, posible ring makakita ng mga mahalagang kaganapan gaya ng delivery o commissioning ng mga bagong barko. Ang mga bagong frigate na ito ay kumakatawan sa malaking pagtaas ng firepower at kakayahang pandigma, isang bagay na lubhang kailangan habang tumitindi ang aktibidad at tensyon sa West Philippine Sea. Gayunpaman, marahil ang pinakamalaking pagtalon sa kakayahan ng Navy sa 2026 ay hindi magmumula sa mga bagong barko, kundi sa modernisasyon ng mga kasalukuyang asset. Ang Jose Rizal class frigates, na kasalukuyang pinakamakapangyarihang surface combatants ng hukbong dagat, ay inaasahang lalapit na sa kanilang full combat configuration. Kabilang sa mga planong upgrade ang pag-install ng vertical launch systems para sa surface-to-air missiles, mga close-in weapon systems para sa huling linya ng depensa, at mas pinahusay na integration ng combat management systems. Kapag natupad ang mga upgrade na ito, ang Jose Rizal class ay hindi na lamang magiging mga well-armed patrol ships. Sila ay magiging ganap na multi-role warships na may kakayahang magsagawa ng air defense operations, escort missions, at high-risk deployments kasama ang mga kaalyadong bansa. Sa madaling salita,
malaki ang itataas ng antas ng survivability at deterrence ng Philippine Navy. Samantala, nananatiling holy grail ng kakayahang pandagat ng Pilipinas ang pagkakaroon ng submarines. Sa 2026, inaasahang mas lalalim ang mga diskusyon, magiging mas malinaw ang mga feasibility studies at mas tutok ang Navy sa mas praktikal na mga opsyon. Sa halip na agad pumasok sa malalaki at napakamahal na submarines, malamang na pag-aralan ng Philippine Navy ang mas maliit at mas abot kayang diesel-electric submarines. Ang mga entry-level submarine platform na ito ay hindi lamang para sa deterrence, kundi para rin sa pagsasanay, paghubog ng doktrina, at unti-unting pagbuo ng kakayahan at manpower sa ilalim ng dagat. Ang ganitong phased at realistang approach ay magbibigay daan sa Pilipinas upang makapagtatag ng isang tunay at pangmatagalang kakayahan sa ilalim ng dagat sa halip na isang biglaang ngunit hindi napapanatiling hakbang. Sa kabuuan, ang 2026 ay hindi lamang isa pang taon sa kalendaryo ng Philippine Navy. Ito ay maaaring maging turning point, isang taon na magtatakda kung ang hukbong dagat ng Pilipinas ay mananatiling pangdepensa lamang o tuluyang magiging isang kapani-paniwala at respetadong puwersang pandagat sa Indo-Pacific region.